ng kanyang napag-aralan noon. Kasi galing siya sa church school eh. Di ba? Sa church school, professor, ganito. So si Moses, kailangan niya mag-unlearn. Okay? Now let's continue. So anong ibig sabihin yan? Unlearning. Okay. This is Moses. Moses, brother Hotef. Anong si Moses, brother Hotef? This last Moses is unlearned Moses. Paano kaya natin nasabi na ito ay si Brother Hotef? Bakit si Brother Hotef yan? Tingnan po natin. This last Moses is the unlearned Moses. Note, he is what? Slow. He is slow to speech, has no eloquence, is of slow tongue, and uncircumcised lips and faith. Kung tatanungin po natin yung mga nakakita kay Brother Hotef, mga kapatid, ang sasabihin niya sa inyo, Brother Hotef is not a good speaker. Brother Hotef is not a good speaker. Punta tayo sa sa Biblia. Kung ano yung definition o ano yung description patungkol sa kanya. Naalala mo yung Tatay Sensio? Yung sa Isaiah. Sa Isaiah yan eh. Yung kanyang pagsasalita ay stammering. Thank you, Lord. Thank you so much. Okay. Oy. Spell stammering lips. S-T-U? Isaiah 20. S-T-U. Marunong ba ganun? Double M. Ang spelling ko ay S-T-U. Okay. 28 verse 11, sister, please. Pakibasa. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people. With stammering lips, si Brother Hotef, hindi siya good speaker. Kaya yung Moses, this last Moses is the unlearned Moses. Siya yung nawala ng kanyang sariling salita ba? Hindi na fluent. Hindi fluent na Moses ito. That is Brother Hotef. So kaya yung transition, nakita natin, ng shape ng anak, tapos itinapon sa Nile, pagkatapos nakuha ng princess, yan ay process from 1844 down to 1930 na nagkaroon tayo ng Moses. Let us remember, sino ba ang binigyan ng rod? Ha? Aaron. Bago po yun, hindi po si Moses muna. Bago si Aaron kasi may Moses rod eh, di ba? Di ba nung tinawag siya doon sa bush, sa burning bush, teka lang, sige, tawag ka no. Pag tawag sa kanya, di ako marunong magsalita Panginoon eh. Hindi. Marunong ka niyan. Bibigay ko sa iyo yung kapatid na si Moses. Ay, si Aaron pala. Tapos sabi niya, paano sila maniniwala? Ay, kung yung tungkod mo. Ano ba yung tungkod na yan? The rod is the symbol of power or authority. So, yan yung Moses natin. So, from 1930, yung Moses natin laging may hawak ng rod. Hindi pwedeng mawala. Kasi noon pa, meron na pong leader. Sa panahon pa sa Moses na 1844, may leader. 1845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1930. Lahat may leader. Laging may leader. Kaya lang, iba't iba lang yung sitwasyon ng Moses. Okay? Now, let's continue. Okay, balikan natin po yung So, we have now the 1930 Moses, the shepherd's rod, ibinigay. Yung shepherd's rod. Okay. So, death of the firstborn, let's stop there. Now, going back to the Leviticus. Okay. Hanggang ilang oras? Let me stop 5:30. Anong oras po ba? Hanggang ilang oras po ba? Quarter? Quarter to 6. Don't you think it's too late? Do you think it's too late? I will stop in 5:30. I will stop in 5:30. Okay, let's continue. Okay, so, nakita po natin na ang rod believers, even dito sa Constitution, ay kinakailangan may Moses na mayroong rod. Kasi yan po yung atin pong type and anti-type. Hindi pwede na walang leader dito po. Kaya eksakto sa sinabi sa Constitution again. Dito po sa Constitution. Again, dito tayo sa officers. Okay, page ano yan? Anong page? 5. Page 5. Under Constitution or not? Okay, again. Anong page ito?
5. Page 5. Under Constitution or not? Under Constitution. Under Constitution. Okay? Can it be amended? Cannot be Okay. Anong sabi ng RAN? the regular. The regular officers of this association shall be a president, a vice president, a secretary, and a treasurer. This should be regular because this is what? Constitution. Foundation. Or else, ang gagawin natin, magtatagal tayo ng isang, kung wala tayong president, tatagal natin itong poste. Kaso, sabi nila, hindi, ang binago lang namin, marami, and ako ay isa doon. When I was, siguro ako pinakabata sa inyo na naging weko, ang alibat kay Brother Jubel, ay, nung bata pa talaga ako, ang isip ko talaga, yung constitution, yung bylaws, ay can be amended. Yung vice president, ay bylaws. So I look at this one, sabi ko, hindi pala. Constitution pala yun, hindi siya pwedeng baguhin. Hindi siya pwedeng baguhin. Kasi under siya sa constitution. Again, page 3 to page 8 is constitution. Kaya kung babaguhin mo yan, which means binabago mo rin yung constitution. Yun po yung ipinapakita lang po natin. No? So, okay. So the president, ito po yung sinasabi kong yung president. Ang type po dyan ay si Moses din. Okay? Yung type niyan, the president shall be called and chosen in accordance with the procedure set forth in Exodus. Ito yung pagtawag kay Moses. Tapos yung isa kay Ezekiel, tapos yung isa kay Luke. So, next time, kung mayroong pagkakataon ay pwede niyo po akong i-confront. Okay. So, ano ba ang trabaho ng president? So, marami kasi nagsasabi na, again, ito pa isa, the work of the president. Sa Constitution po mga kapatid, meron pong apat na responsibility or duty yun pong president. Ano po yung 4 main duty ng president? The president shall as typed in Exodus. So, tinype na naman yung Exodus. Sino ang nasa Exodus? Si Moses again, na mayroong daladalang rod. Chapter 16, verses 12 and 25 to 32. Act as chairman. Number 1 niyang trabaho, chairman. Yun ang number 1 niyang trabaho. Number 2, chief administrator. Hindi tayo magbabasa, kasi kung titingnan natin si Moses ay walang prophecy na mahaba. Walang siyang vision. Hindi po nag-vision si Moses. Kung titingnan po natin si Moses is the best example of the leaders. He should be meek. Yun po yung best example. One of the best example as leader is Moses. Tingnan po natin. The president shall be 1 chairman, number 2 chief administrator of the affairs of the association, 3 and as worker, 5 minister in the general interest of the association, and the prophet. May nakalagay po bang in the prophet? Wala. I just added it. Kasi po, yun po yung nilagay po rito. Kasi pag titingnan lang natin yung Exodus, sabi yan, si Moses yan, propeta yan, ganito ganyan. Pero pag titingnan natin dito, ibinigay yung kanyang role. Di ba? Ano yung kanyang role? The role is chairman, chief administrator, worker, and minister. And this is what our president is. Hindi po siya nagpa-prophesy as prophesying na mayroong vision. Hindi po siya i-interpret. No. So ito po yung ating pong constitution. Again, that is page 6 under constitution. Hindi po tayo lalabas dyan under constitution lagi. Because constitution is very important. Or else, pag tinanggal natin ang isa dyan, magpapanibagong bahay tayo. Mabulok ang isa dyan, mag-renovate talaga tayo. Kailangan mo patibayin yan kasi dyan nakasalalay ang pundasyon ng ating bahay. Okay? So, the Vice President, ito, kung gagamitin ko rin yung Exodus, mga kapatid, propeta ba si Aaron? Sa type? Sa type, propeta si Aaron, hindi? Ano mo? He's a prophet. Yung Vice President ay propeta yan, saka yung dyan sa statement na yan, but, pero ang kanyang trabaho ay assist the President. Yung assist, kasi
type and antitype, Moses and Aaron. Ito yung type and antitype. Sa ngayon, kung pag-a-assist si Aaron ng walang Moses antitype, mahirap yun. Walang typology na walang Moses. There is no typology for no Moses. Okay? So, okay. Sessions. Okay. Yung ginawa po nila, mga kapatid, dito po hinango, yung binasa mo kanina ko, Brother Jovel, yung binasa mo kanina, patungkol sa session, dito yun nila hinango. Pagkatapos ng year 1955, pagkamatay ni Brother Otef, di ba kanina umaga, binigay ko sa inyo, after 1955, nagbigay siya ng letter, sabi niya, ako yung magiging Vice President. Sinulat niya, di ba? Vice President ako. Tapos, susuportahan niyo ako hanggang sa the day na ako ay mamatay. Mga kapatid. So yun po yung kanyang inilagay dun sa kanyang letter. Sa paglagay niya dun sa letter na yun, sinunod yun ng GADSDA or yung General Association of Obedient Seventh-day Adventist. Okay, yun po yun. Sinunod nila yun. Sinusuportahan siya for 7 years kasi 1962 na-dissolve yun eh. For 7 long years, sinusuportahan si Sister Florence kahit na natapos yung prediction niya ng 1959, abay, pinusuportahan pa din siya ng association na yun hanggang sa pinutol. Yun pong kanyang ang buong association. Okay, so noong 1961 or 1960, pagkatapos ng 1959 disappointment, ang ginawa nila Brother Bingham, again, please, tanggalin natin sa isip natin na si Brother Bingham ang nagtayo ng association. It is very wrong, mga kapatid, na ating ilalagay sa ating isip na si Brother Bingham ang nagtayo ng association. Hindi po. Ginamit po si Brother Bingham, ginamit po ng Panginoon para kausapin si Brother Warden na ito yung nakalagay sa ating Constitution. Okay? So, ginamit ni Brother M.J. Bingham itong Constitution. This association shall hold regular session at such time and place as the Executive Council shall designate. So, kapag pala dapat, nung pagkamatay ni Brother Otef, ang ginawa ng Executive Council, o dapat magkakaroon ng bubuo ng 7 Executive Council, magkakaroon ng session. Pero hindi ginawa ni Sister Florence. Ang ginawa ni Sister Florence, sabi siya na ako yung Vice President. So yun po yung ginawa doon, mga kapatid. This is history. Sabi ni Brother Bingham kay Brother Warden, this should have been done sang-ayon sa Constitution. So meron tayong Constitution. Even after the death, mga kapatid, meron po tayong session. Kailangan magkaroon ng Executive Council, magkaroon ng pag-uusap ang lahat, at mananalangin who will be the next president. Okay? Now, so again, this is under Constitution. Now, with the bylaws, mga kapatid, dito na ako sa last section. The association at any session thereof may enact. So, ito po mga kapatid, sa Bayesian Association or the Davidian Seventh-day Adventist Association, tayo po ay may pagbabago-bago. Ibig sabihin, pero hindi natin binabago yung pangalan, yung Constitution. Okay? Hindi natin binabago yung Constitution, hindi natin binabago yung plataforma ng Constitution, lahat ng binasa natin. Pero pagdating sa bylaws, the association at any session thereof may enact, amend, or repeal bylaws. Ano po ang mga kasama sa bylaws? Okay, ano po ang mga kasama sa bylaws? Balik tayo, atras tayo konti. Walang up. Atras tayo konti. Ano po ang mga kasama sa bylaws? Ito. Ano po yung nakalagay dito? Sa officers muna tayo. Okay. Yan po ninyo ito. Shall be a president, vice president, secretary, and treasurer. May nakita kayong ministerial director yan? Fieldwork director? Wala, no? So marami tayong officers ngayon na hindi natin makita dito. That is part of amendment. Pwede silang bago-baguhin. Unlike dito sa 4. Kasi dito sa 4, mga kapatid, pwede natin i-dissolve yung educational, pwede i-dissolve yan. Pwede i-dissolve yung ministerial, pwede i-dissolve yun. But, sa Constitution, yung president, vice president, secretary at treasurer, hindi mo pwedeng baguhin yun. Laging meron yan, regular na meron yan. Di ba? O halimbawa, yun pong ministerial director, pwede bang walang ministerial director? Yes.
may mga ministerial, walang ministerial, may period na walang ministerial director. Ang nangunguna ay yung pong president. Kasi yan po ay laging nandyan. Kasi siya po yung chief administrator. Kaya siya tinawag na chief administrator. Okay. So, bylaws can be amended. Last po natin, that's 2 minutes. The association at any session thereof may enact, amend, or repeal bylaws by such a representation and vote as is example in the Acts of the Apostles, page 195 to 196. I'm not going to deal with the bylaws. Okay? So, at least we have now a better view of the said constitution. So, mga kapatid, this is just to add doon po sa top understanding kung ano po talaga yung constitution at bakit tayo sumusunod dito. At ito po yung atin pong sinusunod. But again, sa ngayon po doon baka masabi natin, ay bakit sinunod yun ba lahat yan? Inawin po natin. Kasi nandito po sa baba, the answer is no. Okay? Kasi hindi pa natin nabubuo lahat. Okay? This constitution, so after ng sealing, its name will be changed and its purpose and its work will become all-embracing. So pagkatapos ng sealing, ang magiging gawain ng association na ito ay all-embracing of the gospel. Ito yung loud cry. Then, its constitution and bylaws as herein codified will become fully operative. So, meron pang hindi pa tayo nasusunod sa ating constitution. Or else, tayo nasa kingdom na. Diba? So, yung po sinabi ni Tatay Sergio, yes, Moses ba yung nagkakamali? Oh, yeah. Do you think Brother Trevor hindi magkakamali? Oh, yes. He will. But, we are just to be like this. All other Israelites who are faithful na ang ganong ginawa, yan ay papaluin din ng Diyos. Let us remember, one sin, binanggit ni Brother, paala po ito? No, Brother Real Jury kanina, anong ginawa kay Moses? Isang kasalanan lang. One sin. Nakapasok ba siya sa kingdom? Hindi. Pero mayroong salvation. Yun yung sinabi naman ni Tatay Senso kanina. Does it mean na automatic tayong walang kaligtasan dahil sa may nangyaring ganito at yun. So we, bilang mga kapatid, not even me, na nakatayo rito, magsasabi sa inyo, oh, ligtas na ako. Not even I. Pag sinabi ko yung mga kapatid, I'm telling you, Brother Tera is not a good brother. So yun po, mga kapatid. I believe that sa mga panahon ay magkakaroon po tayo ng pag-isa. Kinakabahan ako pag ikaw nagtaas ko yan. Si Moses at si Aaron. Si Aaron babae ba? Si Aaron babae pa? Okay. Katanungan ko, si Aaron babae ba? Yes. Bakit ngayon si Danita? Babae. Okay. Si Moses din si Moses din na Sister White, babae din. Hindi naman babae si Moses din. So, yun lang po yun. Kasi yung office lang po ang pinag-usapan natin. Hindi. Ngayon, another thing. Ayon sa kahayag mo, dapat publikan sa decision. There must be a regular session. Is there really a regular session during another movie na ang mga doctrinal issue can be settled by the council as specified in Acts of the Apostles 195-96 na si James ang nag-preside sa mga doctrines. I will, yan po ay tatanungin ko po yun. Na ganito. Wala ang dinigilin mo. Tatanungin ko po sila kung ano po yung kanilang stand po dito sa walang session. Kailangan may session dahil regular session. Maski a regular. Pareho ng regular, yes. I fully believe on that. Kasi yung napaliwanag ko po kanina na ang regular session ay ginagamit every after the death of the president. Yung constitution, kasali dyan officiers. Ano po? Kasali ang officiers, constitution. Ngayon, sabi mo, sa article na bylaws, ang bylaws lang ang amin, FNA. Bakit namin nila ang constitution na seats of officers na hindi naman yung bylaws? Ano pong seats of officers? Ano po?
Bakit? Inamend nila ang Sabi ni, Katura sabi magkupat nila, ang dili hindi nila na. ma-enact na. Ngayon, may administrator, may mga pen director. Okay. Sabi mo, in-enact kayo. Understand. Ngayon, sabi mo kanina, Hindi pwedeng ang officer, hindi is pwedeng part ulit. of constitution. It is not a bylaw. True. Okay, tingnan po natin kasi dito sa may bandang baba, yung amen, nakalagay po sa may bandang taas. Basahin mo pa. Ulit, yung bylaw. Okay. Bylaws yan, hindi yan constitution. Bylaws, Article and bylaw. yes. Bylaws may embrace any provision not inconsistent To with the the Constitution. Constitution. Ngayon, For example, bakit inconsistent ngayon ang enactment ng present administration judicial director ko? again, Nasabi mo na in-act nila ngayon na mayroon ng director, mayroon Okay. ng director, True. na ang constitution, sabi dyan, the bylaw, embrace any provision not inconsistent. Not inconsistent. Yeah. Meaning, it is not against. yes. It is not contrary. Amen. Ngayon, So, bakit that's the way. na-enact nila na contrary na? Okay, so, ito po, ano, just to let us know, for example, President, Vice President, Secretary and Treasurer. Yeah. Ito yung regular. Kasi yung naman sinabing regular officers. Correct. Ngayon, pagdating naman natin sa tinatawag na other offices, halimbawa, general management sa paglilinis, sa paglilinis, pag-manage ng lugar, sa school, sa lahat po yun ay idinadagdag po natin inconsistent doon po sa Constitution. Kasi the Constitution, ang Constitution po natin ay yun pong for officers. Yung iba nating officer ay dito po under sa bylaws, hindi po yung magiging under doon sa Constitution. Kasi ang bylaws na po ang pwedeng i-amend. So yun po yung pinapakita po natin dito na pwede tayo bylaws may embrace any provision not inconsistent with the Constitution. Or else, gaya ng binanggit po kanina, yung Constitution ay hindi talaga natin naunawaan ng gusto. So yun na po yung Kuya Eli. In other No? So, words, yeah. harmonious yun. Yeah, yan, harmonious. Yes. Yeah, yun nag-cut. Tingnan mo ang Constitution na rito sa page 2, paragraph 1. Article, ang sabi dito, constant of Constitution. Tingnan mo ang Constitution. Article name, isa yan sa Constitution. Article object, that's one of the Constitution. Article 3, membership, that is one of the Constitution. Bylaws. Article 2, the officers and duties, that's the Constitution. Article of session, that's the Constitution. Article of bylaws, iba na yung bylaws, hindi ang Constitution. Ngayon, ang katanungan ko, bakit walang session nila ng General Council na sinasabi dyan sa Acts of the Apostles 195-96 na mayroong kaguluhan nila dahil sa doctrine na ang nag-preside si James. Ngayon, bakit walang General Session. Council? Ah. It is represented by the whole part of the world. Let me Bakit walang regular session and delegation? It must be delegation, not the official. Okay. Gaya po ng question ko, gaya po ng sagot ko kanina, I will ask the association regarding the matter. Okay ba? So, I cannot give you an answer right away. Ayokong magkamali ng sagot ko. Sige po. Sa time ni Brother Rupert, wala talaga tayong mabasa na mayroong sesyon. Tama yan. Wala. So, habang nandiyan pa ang president, siya talaga ang mag-analyst. Tama yan. Dahil si Moises ay So, yun ang ginawa ng Bishop. ngayon, alam ni Moises na sa panahon ng pagkamatay na, alam ni Brother Rupert, pagkamatay na, kailangan talaga ang mga sesyon. Dahil sa kanyang panahon, walang sesyon. Walang sesyon kahit isa. Alam ni Brother Rupert na sa pagkamatayan niya, ng kagulo, kailangan may sesyon para ang General Council. Ang as 95 in Acts 195 and 196, it is presided by Jim. Dahil binasag yung lahat. Ang aking katanungan, bakit yan ang palagi kong in-expose?
na bakit walang regularism. Issue for the doctrinal issue. Ang nangyari ngayon, ang mag-decide, ang executive council, mag-dictar sila. It is directly contrary to the White House's Project 56. Pwede akong masagot dyan para sa individual Sige po. Kasi I have no idea about it. I have no idea about it. You are representing. Still the role of Moses. Moses, when he was the judge for the people, taking all the responsibilities without the division of the vote. Yan ang panahon na tinanggap ni Moses ang minungkahi ni Jethro na yan ay inspired ayon sa 374 ng Patriarch Prophet. That was Moses with the council. Na yun ang nagkaroon na sila. Huwag mong sabihin na walang sesyon dahil may meeting yun sila. The leaders of thousands, the leaders of hundreds, the leaders of fifties, and the leaders of tens. Nagkaroon sila ng harmonious action. Okay. Yan ang Moses with the council. Tama niya kay Brother Sisyo. Pero ang issue yan, ang session, yung leader ng 1,000, hindi yan session. Yung leader, hindi yan. 1,000. Other words, session is meeting. That's the decision. It is the general delegation, general council. Yan. Hindi yan leader. Ang ginawa ngayon ng Christian, may mga leader, pero walang pansyon mga leader. Sila ang nagkontrol lahat. Lahat ng inyong mga movement, hindi kayo makagalaw kapag hindi direction. Alam ko yan. Alam ko yan. Dahil ako noon ng worker pa ko palagi may direction sa akin, kung ang gawin ko. Alam ko yan. Dahil kasama kami ni Brother Rico, sinabihan ako niya ng mga gagawin ko. Yan din ang ginawa sa inyo. Kung ano ang kanilang order, kailangan gawin mo. Ngayon, nagiging dictator. Provisionary dictator. Ang nangyari ngayon, ayon sa order, na they act as a shepherds, not to lords. Ang nangyari ngayon, sila ang nagiging lords. Ano ang gagawin mo? Kailangan na nagaling sa kanila. Walang function ang mga leaders na sa Philippines. Kapag may kaguluhan, kailangan sa local mo na yan, huwag doon sa, dahil ang mga malalaking mga problema na hindi na masasagot ng mga leaders in every group. Yan kay Moses yan. Ngayon hindi na tsokrasya ang ginagamit nila. Imperial yan. Dictatorship, monarchy. Anong pangyayari dyan? Sabi mo sa kanila guys, palagi niya Okay.